yung traffic, grabe. Ayan, what's up mga master? We are here now in Cubao, EDSA. And nakikita nyo naman ako, napaka-traffic ngayong Sabado. So gusto ko lang magbigay ng inputs or experiences regarding sa ZX4RR and its performance or comfortability niya pagdating dito sa ganitong traffic mga master. Actually almost isang oras na ako bumibiyahe. Galing ako ng Pasig, paikot papuntang Guadalupe, and then palabas dito. Meron kasi lang tayong sinilip dyan sa may Guadalupe area. So well, basically what I can say, no, itong ZX4RR somewhat tolerable pa din ang kanyang pagiging aggressive. So halimbawa, ikaw yung tao na kukuha ka ng bike na to for the streets or for the city, yes, pwede pa, okay pa mga master. Tolerable pa siya. Pero pag medyo matagal ka ng, kunyari sa akin, matagal akong hindi nakapag-ride, mga 1 week, tapos nagmotor ako ulit ngayon, so medyo masakit na talaga siya sa ano. Actually sa akin dito sa may ano, sa may braso. Ewan ko baka gout, ano na to, gout or rheuma or arthritis. Pero ayun nga, may konting pain na siya. And sa wrist din, hindi mo talaga maiiwasan sa mga sports bike mga master na masakit sa wrist. Pero kumpara mo naman to sa ZX6R o R6, ZX10R, ay mas comfortable pa din itong ZX4RR. So kaya okay siya sa mga beginner na may budget, na gusto ng inline 4 at matulin. This is the right bike for you. Siguro mga master, challenges ko din sa bike na to, sa ZX4RR, is kapag ka traffic, syempre yung pressure ng motor, hawak mo pressure ng motor ay talaga ang ramdam mo. Pero like ganito, tumatakbo tayo, okay lang siya. Kaya pag nagpupunta ako ng kunyari Clark or Pampanga lang, or SCTEX, ganyan, medyo parang mas okay pa nga mag-ride dun kasi alam mo yun, tuloy-tuloy ang biyahe, tapos yung throttle mo naka-steady lang. Alam mo, kasi pag pipreno ka mga master, yung downward force, 'di ba? Lahat papaharap So yung syempre yung bigat ng katawan mo sasalo nun, braso mo, saka wrist. So meron namang technique, no? Ito nga yung iyayakap mo yung itong binti nyo, yan, para mapahinga itong itong yung wrist. Ang problem lang sa akin mga master, wala akong tank grips. Actually di ko kinabit kasi hindi maganda, na nasisira yung ganda ng decals ng bike. And at the same time, ewan ko parang ergonomically speaking, parang ang hirap niyang i-grip Unlike sa RC390, pwede mo talagang i-grip yung dalawang binti mo para mapahinga yung yung braso at wrist mo, no? So yan, pagka masakit, ibibitawan ko lang, tapos medyo lay, and exercise konti, tapos balik ulit. Tingnan nyo mga master, napaka traffic. So yun nga, going back, if you are looking for a sports bike na lesser aggressive, ZX4RR is really good, no? ZX4RR or ZX25R, yan, okay yan. Kasi yung posisyon niya, hindi ka pasyadong pasubsob. Andun ka na sa point na pasusubsobin ka na, pero hindi pa talaga. So pagdating naman sa racetrack, ikaw na lang ang pumosisyon, di ba? Ikaw na lang ang yumuko, ikaw na lang ang magposisyon sa body mo. So actually okay din yun, kasi okay din na ginawa ni Kawasaki ng gano'n, no? Para
yung consumers tayo, ma-experience natin yung ano ba ang feeling na sumakay sa isang sports bike na hindi ka pagod or hindi masyadong kang mangangalay. So syempre meron pa rin talaga. So ayun nga, so it's a good thing na ganun ang nagawa ni Kawasaki kasi they're more customer oriented na kesa gawa ka talaga ng sports bike na yukong-yuko ka, tapos di mo naman din hirap na hirap ka dito sa street, di ba? And mga master, pag tinignan nyo naman sa external viewpoint ay napaka-pogi nating tignan. Talaga namang maraming napapalingon sa bike na to. Yan sounds pa lang. Tapos yung posisyon nyo lang, yung I mean yung forma mo habang nakaupo sa bike na to is maganda. Hoy, grabe naman yun, ang lakas naman nun. Pero yun, regarding naman mga master sa temperature, kanina nung nasa heavy traffic ako, maabot siya ng 106. Ngayon it's 101. Pero pa mga 105, 106 papalo na yung ano niyan, yung fan. Bababa na rin kaagad. So mas nakakahinga talaga ang bike pagka alam mo yun, dire-diretso at tumatakbo. It's already 11 AM in the morning. Sobrang init mga master. At ang traffic talaga dito ngayon sa EDSA. So like, but the problem with this bike is, ayun nga mga master, medyo matagal ka pang pipila dito. So meron namang mga alternative na bike dito, lalo kung beginner ka. Mas beginner friendly ang Ninja 400. Teka, hindi na ako makahinga. Mas beginner friendly ang Ninja 400 or R3. Yan, kung hindi ka naman mag-expressway. Mas ano sila, medyo yung kanilang yung clip-ons is upright. Pagdating naman mga master sa singit-singit, okay naman siya kasi nga medyo may kanipisan. And then nagpalit na rin tayo ng side mirror kaya mas nakakalusot tayo, no? So naalala ko kasi yung kwento sa akin ng friend ko sa ZX6R niya. Pag ganitong traffic talagang sobrang hirap kasi parang naka-superman ka dun So sa bagay, normally naman mga nagbi-big bike ano lang yan, weekend ride lang. Hindi naman talaga nila pinang-daily. O siguro baka may iba talaga na pinang-daily, pinandadaan sa EDSA. Good luck. Good luck na lang sa inyo. So the best talaga dito sa EDSA mga master, meron kayong mga extra bike, no? Lalo kung ganitong traffic, the best pa rin yung ganyan. The best pa rin yung upright ang position mo. And hindi masakit sa likod, hindi masakit sa braso. Pagdating sa traffic, madali mo siyang maiikot. So yun lang mga master. Again, ZX4RR is quite good here in the traffic. Siguro mga ranking ko sa kanya baka mga 7 out of 10 pagdating sa comfortability. And ayun pa pala, pagdating din sa tagtag, matagtag talaga. May tagtag, no? Kasi nga alam mo naman ang suspension ng sports bike medyo matigas. But nonetheless, it outweighs naman yung purpose nito Purpose talaga nito sa open road. Yung talaga siya mai-enjoy, no? Pero dito, ang ginagawa ko, umihinto-hinto ako after like kunyari 30 minutes, 45 minutes, ganyan. Hinto muna ako para mag-unat lang, stretch lang yung likod, yung braso, diba? Bomba nga tayo isa, master, bomba. Wah, isa ganda naman. Isa pa. Ayan, lakas talaga nitong ZX4RR.
So that's it. And ride safe sa inyong lahat mga master. Please like and share lang sa ating page, J on Wheels. And doon naman sa mga basher natin, wag naman kayong magalit. Matatagal na yung videos natin, nire-re-upload lang natin yung mga pagta-top speed natin, no? Ganun talaga pag bago ang bike, bago ang kotse mo, di ba? Gusto kong i-try yung potential niya, di ba? So more love, no hate. Ano lang yun. Saka sige, pag nagagalit kayo lagi, dollars yun para sa akin. So yun, that's it mga master. Ride safe everyone, and keep safe.